Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout sa iyo Boss General Cabs, salamat sa patuloy na suporta simula umpisa. Shoutout din po sa iyo Idol Rainiel Servidad. Shoutout po sa iyo Lods Aurora Francisco at sa asawa mo na si Mark Louis Francisco ng San Francisco, Quezon. Shoutout din sa iyo Boss Jason Del Lava at pati na rin kay Miss Jennifer Besana Yabet ng Rojas City, Capiz. Shoutout din po sa iyo Idol Ruben Mantalaba. Shoutout po sa iyo Boss Don Pepe Red. Shoutout po sa iyo Idol Marjon Alo. Shoutout po sa iyo Lods Nilo Astobo. Shoutout po sa iyo Boss Soliao. Shoutout po sa iyo Lods Harold at sa anak mo po na si Emma Lopez ng Guagua, Pampanga. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Sa pagpapatuloy. Sa kabilang banda ay nagpatuloy ang laban ni Giho at Baekru Moyong, naglunsad ng malakas na atake si Baekru Moyong, gayunpaman ay nasa sagang ito ni Giho gamit ang kalasag niya. Naiinis si Baekru Moyong sapagkat patuloy na nahaharang ng kalasag ang pag-atake niya. Kaya nagdesisyon siya na palitan ang diskarte niya at umatake ng manggagaling sa gilid na kinabahala naman ni Giho sapagkat tatama na sa kanya ang atake, subalit nagawa niya itong iwasan at sabay na naglunsad ng counter-attack na direktang tumama kay Baekru Moyong ang suntok nito. Ayon kay Giho na nakakahiya sapagkat muntik na siyang tamaan ng atake ni Baekru Moyong, naiinis na nagtataka naman si Baekru Moyong sa mga pinagsasabi ni Giho. Habang nanonood sa laban ay tinanong ni Chancellor Bongnam si Miriam Hylord na kung ano naman ang pagsasanay na tinuro nito kay Giho. Wala naman itong ginagamit na pang-atake sa laban kundi ang kalasag lang ang gamit nito sa pagsagang. Tumatawa lang si Miriam Hylord at sinabi nito na alam naman ni Chancellor Bongnam na ang Jekyll House ay hindi kailanman nagkaroon ng pinakamalakas na mandirigma sa Miriam. Ngunit mayroon silang maraming mga kilalang iskolar, at sigurado siyang alam ni Chancellor Bongnam na ang ilan sa kanila ay medyo kakaiba kung mag-isip. Sinang-ayon na naman ito ni Chancellor Bongnam at sinabi pa nito na ang lolo sa tuhod ni Miriam Hylord ang pinakakakaiba sa kanilang lahat. Sa isip-isip ni Supreme Monk na kung ang tinutukoy ba nila Chancellor Bongnam ay si Gwe Jekyll, ang lolo sa tuhod ni Miriam Hylord na kilala bilang kakaibang iskolar, binigyan ito ng titulong iyon para sa kanyang malawak na pag-aaral ng hindi kinaugalian na martial arts. Nakangiti naman na sinabi ni Miriam Hylord na tama ang sinabi ni Chancellor Bongnam, buti na rin ay nabanggit din ito ang lolo niya sa tuhod, habang sinasabi ng marami na ang pinakamahusay na depensa ay isang magandang opensa. Hindi iyon ang kaso, walang tunay na pagkakaisa ng opensa at depensa, hanggat ginagamit ang talam o mapurol na sandata. Para mas mapag-usapan ang ideyang ito, nag-isip ito ng bagong anyo ng martial arts na gumagamit lamang ng mga kagamitang pandepensa, at ang gamit ngayon ni Giho ang kinalabasan nito. Makikita natin na naiinis na si Baekru Moyong sa isip-isip nito na hindi man lang niya magawang makatama ng atake dahil sa kalasag ni Giho. Gayunpaman ay pabor pa din sa kanya ang nangyayaring laban sapagkat habang tumatagal ay mas lumalakas ang burning blaze kick niya kasabay ng pagtaas ng temperature ng katawan niya. Sa tingin din niya na kung magagawa niya ulit makalagpas sa kalasag na meron si Giho at matamaan niya ito kahit isang beses lang, ay magagawa niyang mapabagsak ang Goliath na si Giho, sabay na mabilis itong tumalo ng mataas at naglunsad ng atake na nagawa naman ni Giho na harangin ito gamit ang kalasag niya, at ang balak na ni Giho na mag-counter attack ay agara naman na umikot palayo si Baekru Moyong para di matamaan. Tinanong ni Giho kung ano ang rason bakit pumunta dito sa lugar na ito si Baekru Moyong at magdesisyon na makipaglaban. Habang nasa pag-ikot sa ere ay nagtataka si Baekru Moyong sa tanong ni Giho. Sinabi nito na obvious naman kung bakit siya nandito. Bilang isang martial artist ay gusto niyang makipaglaban sa karapat-dapat na kalaban. Sabay agara na umatake ito, na nagawa naman na harangin ni Giho. Pahabol pa ni Baekru Moyong na gusto niya din malaman na kung sino man kala Giho
Giho ang mapapatunayang kakampi niya. Nagtataka naman na napatanong si Giho na kung bakit gusto nito malaman na kung kakampi ba sila. Ayon naman kay Baekru Moyong na sa mundo ng Merem ay may dalawang panig lamang ang pwede nitong salihan, at ito ay ang 5 noble houses, o kaya ang 9 sects at ang clan. Mabilis na umatake si Giho, na nagawa naman maiwasan ni Baekru Moyong, sabay nag-counter-attack ito na direktang tinamaan naman si Giho. Habang nakangiti ay sinabi ni Baekru Moyong na kung hindi sasali sa kanila si Giho, ay automatic na kalaban na nila ito. Nagagalit naman na sinabi ni Giho na naiintindihan niya na ayaw ni Baekru Moyong sa mga taga-9 sect at ibang clan, subalit kailangan ba talagang hatiin ito sa dalawa ang buong Junguan, sabay lunsad ng atake, gamit ang kalasag nito, na nagawa naman ni Baekru Moyong na maiwasan ito, sa pamamagitan ng pag-atres palayo. Hindi makapaniwala si Baekru Moyong sa malakas na atake ni Giho, sa isip-isip nito na kung hindi ba malinis na pagtama ng atake ang nabigay niya sapagkat hindi man lang tumamba si Giho. Sinabi ni Baekru Moyong na ang isang makapangyarihang mandirigma sa Merem ay dapat pumili sa pagitan ng dalawang panig, kung hindi, ay kikilalanin itong bilang isang kabiguan na kailangang alisin sa Merem. Pahabol pa nito na sa tingin niya na iisang panig lang ang kinabibilangan nila ni Giho, sapagkat ang Jegal House ay parte ng 5 noble houses, hindi alintana ang kanilang mababang katayuan, palaging welcome sa kanila ang isang malakas na tulad ni Giho sa panig nila. Kaya dapat ay sumali na ito sa kanila, at sabay nilang itataboy ang 9 sect sa Junguan. Napapataas na lang ng kilay si Giho sa narinig nito, ayon sa kanya na kung hindi pala siya pipili ng panig ay magiging isang kabiguan lamang siya, para sa kanya ay masyado itong masakit pakinggan. Pahabol pa nito na marahil ay hindi siya karapat-dapat na sabihin ito pagkatapos niyang iwan ang kanyang sariling pamilya, subalit ang moto ng pamilya nila na nakalagay sa harap ng gate ay sinasabi na, kung gumawa ka ng mga kaaway sa loob ng iyong bansa, ito ay isang pagkatalo, ngunit ang pagkakaisa laban sa isang panlabas na kaaway ay mas magpapaunlad nito. Kaya sinabi ni Giho na hindi ba nito iniisip na ganoon din ang masasabi tungkol sa Merem, nadidismaya na lang si Baekru Moyong at hindi ito makapaniwala sa sinabi ni Giho. Sa isip-isip ni Giho na mukhang hindi naintindihan ni Baekru Moyong ang mga salitang sinabi niya. Makikita natin na unti-unti nang humihina ang nakapalibot na apoy sa mga paa ni Baekru Moyong, nababahala siya sapagkat nag-uumpisa nang mawala ang init sa buong katawan niya, upang madagdagan ang puwersa ng burning blaze kick niya, kaya kailangan niyang magpatuloy lang sa paggalaw para tumaas ang temperatura ng katawan niya, at agaran na itong sumugod papunta kay Giho. Nagtataka naman si Giho kung bakit nagmamadali itong umatake ng walang pag-aalinlangan. Malakas na sumipa si Baekru Moyong, subalit walang kahirap-hirap na naharang ito ni Giho. Sa isip-isip ni Giho na napagtanto na niya na ang Baekru Moyong burning blaze kick ay isang physical na atake na nangangailangan na ang gumagamit nito ay magtuloy-tuloy lang sa paggalaw, at mapanatili ang mataas na temperatura ng katawan nito, kaya sa tingin niya na ito ang perpektong kalaban para masubukan ng bagong teknik niya. Sa kabilang banda ay tinanong ni Chancellor Bongnam si Merem Highlord kung ano ang pangalan ng martial art na iyon. Ayon naman kay Merem Highlord na wala pang pangalan ito, habang ang kanyang lolo sa tuhod ay nag-imbento ng anyo na ito, hindi niya akalain na may makakagamit talaga nito, sapagkat ito ay batay lamang sa isang haka-haka. Ayon naman kay Chancellor Bongnam na iyon ay isang kakaibang libangan na mayroon ito. Tumatawa naman na sinabi ni Merem Highlord na kung bakit hindi na lang si Chancellor Bongnam ang magbigay ng nababagay na tawag sa martial art na ito. Napaisip naman si Chancellor Bongnam kung ano ang nababagay na tawag dito, isang kalasag na bumabagsak sa anumang malakas na pag-atake mula sa iyong kalaban, isang kalasag na tumatayo laban sa anumang direkta o umiikot na puwersa at enerhiya. Tulad ng isang bundok, isang napakalaking bundok, ang pag-indayog ng kalasag ay sapat na upang manginig ang nakapaligid na hangin, at kayang durugin ng kapangyarihan nito ang mga bakal na pader ng isang kuta. Makikita natin na mahigpit na hinawakan ni Giho ang kalasag niya.
At malakas na ay pang-aatake niya ito hanggang sa tinapon niya ito ng malakas, subalit sinubukan pa rin ito harangin ni Baekru Moyong kahit na nahihirapan siya sa lakas ng pagkakabato nito sa kanya, at sa sobrang lakas ay tumalsik si Baekru Moyong hanggang sa kalagitnaan ng ilog kasama ng kalasag ni Giho, at agaran na tumalon si Giho papunta sa taas ni Baekru Moyong at maglulunsad ng atake, na kinabahala naman ni Baekru Moyong. Makikita natin na mahigpit na hawak ni Giho ang kanyang dalawang kamay para gamitin na pang-atake. Si Baekru Moyong naman ay sobrang nababahala na sapagkat alam niya na hindi na niya ito maiiwasan pa, hanggang sa direktang malakas na hinampes na ni Giho ang kalasag na kumonekta naman sa buong katawan ni Baekru Moyong, at sa sobrang lakas ng atake ni Giho ay tuluyan ng tumalsik sa ilalim ng ilog si Baekru Moyong na nagpatilamsik ng maraming tubig. Sinabi ni Merem Highlord na kung tinutukoy ba ni Chancellor Bongnam na isang napakalaking kalawakan ng bundok na nanginginig na pader, na sinang-ayon na naman ito ni Chancellor Bongnam, at sinabi niya na tatawagin nila itong Colossal Mountain Space Trembling Wall. Makikita natin na tuluyan ng nawala ng malay si Baekru Moyong dahil sa pag-atake ni Giho, at hinihila-hila na niya ito paalis ng ilog habang wala ng malay ito, habang seryoso na sinasabi ni Giho na tulad ng mungkahi nito kanina na gusto niya na maging magkakampi sila, na taos-puso din siyang umaasa na sana ay maging magkakampi sila, hindi sa paraan na kung sa Nine Sex Clan o sa Five Noble Houses, ngunit bilang isang nagkakaisang grupo ng Merem. Tuluyan ng nanalo si Giho sa laban kontra kay Baekru Moyong, subalit bigla siyang nagulat sa malakas na pagsabog sa di kalayuan, at nagtataka siya kung ano ang nangyayari doon, dahil nakikita niya si Master Honjin at si Tae Gongchon, kaya nagugulat na lang siya sapagkat naglalaban pala ang dalawa sa buong oras na ito. Ginamit ni Tae Gongchon ang third stance of the Chonbong martial art style, Cold Blossom Dash, at sunod-sunod na inatake si Master Honjin. Samantalang gumamit na din si Master Honjin ng Engulfing Flame Finger, Fire Mist, sabay lunsad ng atake na may malalakas na apoy, na kinabahala naman ni Tae Gongchon, at tinanong nito kung bakit sobra-sobra na ang ginagawa ni Master Honjin na umaabot na sa ganito, kung ito ba ay talagang nagkakahalaga ng kanyang oras at pagsisikap, na sinang-ayon na naman ni Master Honjin dahil ang lahat ng ginagawa niya ay para sa bagong henerasyon ng Merem. Kaya ginamit na ni Master Honjin ang 50% ng flame power niya, habang sinasabi na ang oras nila ay malapit nang magtapos, kaya hayaan na lang nila ang mga bagong henerasyon na hawakan ang kanilang sariling mga gawain. Naghanda na din si Tae Gongchon, at ginamit na nito ang 10th stance of the Chonbong martial art style, Snow Blossom Blizzard, habang nagagalit na sinabi na karapatan niyang panghimasukan ng anumang nangyayari patungkol sa kanyang anak, sabay lunsad ng Snow Blossom Blizzard, na makikita natin ang mga napakaraming naglalakihang mga matutulis na yelo, na papasugod kay Master Honjin, subalit ginamit ni Master Honjin ang first stance of the Engulfing Flame style, Burning Bloom, na panangharang niya sa mga yelo na papalapit, hanggang sa unti-unti na lang natutunaw ang mga yelo sa sobrang init ng apoy ni Master Honjin, at tuluyan ng naging tubig na lang ito. Habang nasa ere si Tae Gongchon, ay sinabihan nito ni Master Honjin na, ang bagong henerasyon ay tulad ng malalakas na ilog na umaagos sa dagat, kaya dapat ay kontrolin nito ang kanyang mapusok na pagnanasa at hayaang tumakbo ang kanilang kasaysayan. Nasa mga bagong henerasyon na ngayon ang kanilang desisyon para sa sarili nila. Tuluyan nang natapos ang salpukan ng dalawang malalakas na atake. Tinanong ni Tae Gongchon kung sa tingin ba daw ni Master Honjin na magagawang matalo ni Yuseong si Jium Namgang. Ayon naman kay Master Honjin na hindi siya sigurado kung mananalo ba si Yuseong. Subalit ang mga ito na ang responsable para sa sarili nila, kaya hintayin na lang nila ang resulta ng mga laban at panoodin ang mga ito. Gayunpaman ay malaki ang tiwala niya na mananalo si Yuseong, dahil iyon ang inaasahan niya kay Yuseong bilang master nito. Tumatawa na sinabi ni Tae Gongchon na ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit tinanggihan na siya ni Yuseong bilang master nito, sapagkat mukhang nakahanap na ito ng tunay na master niya sa puso nito.
Tumatawa na tinanong ni Master Hanjin kung ganoon ba ito kung titignan, subalit biglang seryoso na napatingin si Tae Gongchon, at sinabi nito na ang kalaban ni Yuseong na si Jium Namgang ay magpapatunay na isang mabigat na kalaban, dahil ito ang pinakamalakas na mandirigma ng henerasyong ito base sa nakikita niya. Makikita natin ang malalaking kidlat, ang tuluyan ng tumama sa kinaroroonan nila Yuseong na nagbigay ng malakas na pagsabog, na kinagulat naman ni Master Hanjin ang nasaksihan niya. Ilang minuto bago pa ang pagdating ng malakas na kidlat ay makikita natin ang mga disipulo na nagmamarites sa laban ni Yuseong at Jium Namgang. Nagulat ang isang disipulo sapagkat nakita nila na bumagsak sa lupa si Jium Namgang kaya hindi sila makapaniwala. Isa si Demonggi sa mga marites kaya tinawag nito si Bongde Ala at tinanong niya kung ano ang nangyayari at bakit kinakalaban ni Yuseong si Jium Namgang. Ayon naman kay Bongde Ala na mahaba ang istorya kaya mamaya niya na lang sasabihin. Sinabi naman ni Demonggi na narinig niya ang bali-balita na may kasunduan sa kasal si Soso at Jium Namgang, kaya kung ito ba ang dahilan kung bakit ginagawa ito ni Yuseong. Ayon naman kay Bongde Ala na kaya pumunta dito si Yuseong ay para lamang iligtas ang kaibigan niya sa kamay ni Jium Namgang. Nagulat at namangha ang lahat ng disipulo na nakarinig sa sinabi ni Bongde Ala. Mayabang naman na sinabi ng isa sa mga alipors ni Pyongwide na malabo na mailigtas ni Yuseong ang kaibigan nila sapagkat tatalunin ni Jium Namgang ito. Ayon naman sa kaibigan ni Soso na may berdeng buhok na ang ginagawa ni Yuseong ay ang sirain ang kinabukasan ni Soso, sapagkat si Jium Namgang ay miyembro ng pinakamakapangyarihan sa Five Noble Houses kaya maswerte si Soso kapag nagpakasal ito dito. Sinang-ayon na naman ito ng isa pang kaibigan ni Soso. Para sa kanya na bagay si Soso at Jium Namgang na maging couple sapagkat parehas din ito na champion ng summer tournament. Naiinis naman na sinabihan ni Demonggi ang mga ito na yan lang ang iniisip ng isang taong kasing babaw nila. Nagagalit naman ang dalawang babae na kaibigan ni Soso habang iniinsulto ng mga ito si Demonggi. Ayon naman kay Demonggi na kung paano naman kung si Yuseong ang manalo, pinagtatawanan lang si Demonggi ng mga ito habang sinasabi ng isang babae na kung sino ba ang magagawang matalo ang champion ng summer tournament. Sinang-ayon na naman ito ng babaeng may berdeng buhok habang kinukutya si Yuseong sapagkat hindi man lang daw nagawa nito na magpakita sa summer tournament at sigurado siya na ang rason ay natatakot ito. Napapakunot na lang ng noo si Demonggi at sa isip-isip nito na hahayaan niya muna na pagtawanan ng mga ito si Yuseong, subalit alam niya na si Yuseong ang pinakamalakas na tao na nakita niya sa buong buhay niya, dahil sa ito ang pinakadeterminadong lalaki na kilala niya. Hindi man lang nito hinahayaang magbasa siya ng libro ng walang pagsasanay, nagbabasa ito ng hindi mabilang na mga libro habang nagsasagawa ng hindi kapani-pani walang mahirap na pagsasanay mula simula hanggang sa matapos niya ang libro. Wala man ito malakas na pamilya na pinagmulan tulad ng Namgang House o sikretong martial art ng isang kilalang sekta, subalit nagsumikap ito ng husto para lamang makarating sa kinaroroonan niya ngayon, kaya para sa kanya ay mas nakakamangha ito kaysa sa iba. Makikita natin ang tuluyan ng paglabas ni Jium Namgang sa makapal na alikabok sa isip-isip ni Yuseong na kahit na ginamit na niya ang quadruple-wheeled rising snake plunging tiger, ay halos hindi siya makalaban kahit isang espada lang ang gamit nito, at ang mga mata nito ay kalmado pa din kahit na may mga sugat na ito na natamo sa laban nila, kaya napapangiti na lang si Yuseong sapagkat inaasahan na niya ito kay Jium Namgang ang leader ng traidor na Five Monkey. Kaya ngayon ay masaya siya sapagkat may nadiskubre na naman siyang kasiya siyang bagay sa buhay. Ang umaalingaw na sigaw ng kanilang mga sandata, ang amoy ng pawis na pumapatak sa buong katawan niya, ang nagbabagang init ng labanan at itong kakapusan sa paghinga na nararamdaman niya ngayon, si Gihujiang, Chorangyong, Jium Namgang, ang pakikipaglaban sa mga hindi kapani-pani walang malalakas na mandirigma na ito ay nagbibigay sa kanya ng sobrang kasiyahan. Ito ay nagpapasaya sa kanya na halos hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili, ang kaunting sakit na nararamdaman niya ay hindi mahalaga kapag siya ay nagkakaroon ng ganitong kasiyahan. Napansin ni Jium Namgang ang panginginig ng mga kamay ni Yuseong.
Kaya tinanong niya kung nasasayangan ba si Yuseong sa laban, sapagkat kahit siya ay excited na sa laban, masaya din siya sapagkat nakahanap siya ng isang karibal na tulad ni Yuseong. Nagulat si Yuseong nang marinig na tinuturing siya na isang karibal ni Jium Namgang, kahit na nakakagalik na marinig ito galing kay Jium Namgang ay hindi niya pa din ito mapapatawad. Kaya seryosong tinanong niya kung sino ang tinutukoy nitong karibal nito dito. Ang isa sa mga prinsipyo niya sa buhay ay, ang hindi kailanman tratuhin ng masama ang isang mabuting tao, at isa pa, ay ang huwag maging mabait sa masasamang tao. Tinanong ni Jium Namgang kung sa tingin ba ni Yuseong ay masamang tao siya. Dismayado na lang si Yuseong sa narinig niyang tanong, at sinabi nito na sa tingin ba nito na hindi siya masamang tao, pagkatapos nitong gawin ang lahat ng kaguluhan na meron sila ngayon. Nalulungkot na sinabi ni Jium Namgang na nakikita na niya na masamang tao pala siya. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa kinikilos ni Jium Namgang. Nadidismaya siya sapagkat sa totoo lang ay ang lahat ng prodigies ay napaka-weirdo. Kahit na yung misteryosong lalaki at ang isang young master, ay wala sa kanila ang marunong magsalita ng magkakaugnay, sa paraang may katuturan. Sinabi ni Jium Namgang na masaya siya sapagkat ayaw sa kanya ni Yuseong. Dismayado na lang si Yuseong sa mga naririnig niya sapagkat kaya niya ito tinuturing masamang tao dahil sa ayaw niya dito. Sinabi ni Jium Namgang na ang pakikipagpalitan niya ng atake gamit ang espada ay nagpamulat sa kanya na ang martial art ay hindi tungkol sa kung ano ang pinagpasyahan mong matutunan, ngunit tungkol sa kung paano niya ito natutunan, at aminado din siya na ang Azura wielding style ni Yuseong ay lubos na kahanga-hanga. Gayunpaman ay siya pere ng mananalo sa laban na ito. Kaya agaran nang nagpalabas ng kidlat si Jium Namgang sa espada nito, at ang buong lugar na kinakatayuan nila Yuseong ay napapalibutan na ng kidlat. Napansin naman ni Chang'en Mei ang ginagawa ni Jium Namgang, dahil gumagamit na ito ng Astral Ki. Ayon naman sa Alipors ni Pyongwide na gumagawa si Jium Namgang ng totoong Aura Blade, hanggang sa may malakas na kidlat na ang lumabas sa kalangitan, na mabilis na patungo sa lugar nila Yuseong, at direktang tumama ito sa espada ni Jium Namgang. Kaya makikita natin ang napakalakas na aura na nakapalibot ngayon dito, na kinagulantang ng tatlong master na nanunood sa taas ng bubong ng gusali, at hindi makapaniwala si Merem Highlord nang makita niya ang Lightning Astral Ki. Kaya tinanong ni Chancellor Bongnam na kung si Jium Namgang ba ang isa sa mga batang mandirigma na gusto sana nito makita dati, na sinang-ayon na naman ni Merem Highlord ito. Ayon naman kay Chancellor Bongnam na sa tingin niya ay dalawa ang nahanap nila ngayong araw. Nagtataka naman na tinanong ni Supreme Monk kung ano ang tinutukoy nila Chancellor Bongnam. Ayon naman kay Merem Highlord na ang mga batang ito ang siyang mamumuno at humuhubog sa kinabukasan ng Merem. Nasinang-ayon na naman ni Supreme Monk kaya nga gusto nilang lumago pa ang mga ito, subalit tinanong nito kung bakit parang nag-aalala si Merem Highlord. Natahimik na lang si Merem Highlord sa tanong na ito. Ayon naman kay Chancellor Bongnam na ang rason kaya sila nag-aalala ay hindi pa nila alam kung ililigtas ba ng mga ito ang Merem sa mga paparating na kaguluhan, o akayin ito sa isang mapanirang landas at wakasan ang lahat. Habang ginagamit na ang Astral Ki ay sinabi ni Jium Namgang na malakas si Yuseong kaya makakaya nito mabuhay kahit paggamitin niya ang Astral Ki. Kaya ngayon ay, di na siya magpipigil at gagamitin na ang buong lakas niya. Hindi naman makapaniwala si Yuseong sa nasasaksihan niya. Nakakatakot makita ang isang 17-year-old na gumagamit ng Astral Ki. Makikita natin ang malakas na aura ni Jium Namgang at nagpapalabas ito ng maraming mga kidlat, at sa sobrang lakas nito ay nawasak ang lahat ng bagay na nakapaligid kala Yuseong. Sa isip-isip ni Yuseong na hindi na nagpipigil ng lakas si Jium Namgang, nakita na niya ito dati, ang Lightning Aura Blade na gumiba sa Northern Land nung ekspedisyon nila. Sa mga panahon na iyon ay nakakagaan ng loob makita ito, dahil sa kalaban niya ito pa nang aatake. Subalit ngayon ang napakalakas na Lightning Ki na ito ay nakatutok sa kanya ngayon. Alam ng ating bida na hindi siya mananalo sa atake na ito, subalit kailangan niya mapagtagumpayan ang mission niya, dahil kapag natalo siya ngayon, ay mawawala ulit sa kanya ang isang malapit na tao na pinapahalagahan niya ng lubos. Makikita natin na hinawakan ni Yuseong si Soso, at sinabi nito na huwag mag-alala si Soso sapagkat hindi siya matatalo, kaya nagagalit na sinabi ni Yuseong
Yuseong na hindi siya magpapatalo ulit, sabay pinuto nito ang spear na hawak niya, at ginamit na nito ang 10-weapon demon style. Makikita natin na may kinukuha ito sa inventory niya, at nilabas ang mga laman nito, sabay pumili ng isang bow para gamitin ito, hanggang sa nahawakan na rin niya ito at makikita natin na naging 3 na ang kanang kamay niya, hawak ang bow, staff, at axe. Sama na talang sa kaliwang kamay naman ay naging 3 na din ito, hawak niya ang spear, espada, at staff. Sa ngayon ay ang ginamit na niya na teknik ay ang sextuple weapon art. Makikita natin na papalapit na kay Yuseong ang atake ni Jeum Namgong, at ang atake na ito ay malakas at marami, na nagagawa naman ni Yuseong na maiwasan ito at ang iba ay naharang ng mga sandata niya. Makikita natin na sobrang nahihirapan si Yuseong sa dami ng pag-atake ni Jeum Namgong. Gayunpaman ay nagagawa niya pa rin ito maarang dahil sa dami ng sandata niya, hanggang sa tuluyan na siya makalapit sa kinakaroonan ni Jeum Namgong, at naglunsad ng atake na malabuhawi, na kinagulat at kinabahala naman ni Jeum Namgong, sapagkat nakikita niya na papalapit na si Yuseong gamit ang malakas na atake. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya sapagkat nagmistulang buhawi si Yuseong, samantalang nagpatuloy si Yuseong sa pagsugod, hanggang sa tuluyan na niya itong inatake at sa lakas ng mga atake ng dalawa ay makikita natin ang malakas na pagsabog sa lugar. Habang nakatingin sa langit ay napapasabi na lang si Yuseong na kung palagi bang ganito kaliwanag ang mga bituin, habang nasa gitna ng alikabok ay napapatawa na lang ito. Makikita natin ang sugatan na kamay ni Yuseong at nanginginig ito, sa isip-isip nito na hindi na niya nararamdaman ang kamay niya, hindi niya alam kung nabitawan niya ba ang mga sandata niya, hanggang napagtanto niya na hindi niya natalo si Jeum Namgong. Sa tingin niya na ito na talaga ang magiging resulta sa umpisa pa lang. Paano niya naman tatalunin ang isang mandirigma na gumagamit ng Astral Key? Ang importante na lang ngayon ay nagawa pa rin niyang makaligtas tulad ng sinabi ni Jeum Namgong. Wala dapat na ikalungkot o ikagalit patungkol dito, subalit napapamura na lang si Yuseong at tinatanong ang sarili niya kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung bakit siya nagagalit o naiinis lang talaga siya sa mga nangyayari. Biglang nakita niya si Soso sa harap niya habang sinasabi nito na kung bakit ito nagmumura. Napapatawa na lang si Yuseong habang nakatingala kay Soso. Sinabi nito na sasandal lang siya ng saglit, pahabol pa nito na gumawa siya ng isa pang kamanghamanghang bagay ngayon, kaya pwede naman niya siguro ito gawin ng sumandal kay Soso. Kahit na natalo pa rin siya, may sinasabi si Soso na hindi na naririnig ni Yuseong. Ayon kay Yuseong na sa tingin niya ay nawala na din ang pandinig na meron siya, kaya sana ay pagbigyan siya ngayon ni Soso dahil hindi niya naririnig ang lahat ng sinasabi nito. Wala na din siya pakialam kung ano man ang sabihin nito sa kanya. Ang gusto niya lang ay ang sumandal dito, hanggang sa hinawakan na din ni Soso ang ulo niya. Sinabi ni Yuseong na pagbigyan muna siya ni Soso hanggang sa tuluyan na siyang himatayin, subalit nagulat siya sa nakikita niya sapagkat lumabas ang notification na matagumpay niyang natapos ang mission. Kaya hindi siya makapaniwala na kung nanalo ba talaga siya, napapatanong na lang siya kung natalo niya ba talaga si Jeum Namgong. Lumabas din ang notification na natanggap na din ni Yuseong ang Wood Duck Rings na reward sa mission. Makikita natin na 2 piraso ito ng singsing.